Bumalik ang Magnolia Hotshot sa pressure cooker. Makakaligtas kaya ang Magnolia sa TNT sa Game 2 ng quarterfinals? Ang tropang 5G ay sumunod din kaagad pagkatapos. Nakabangon sila mula sa 13-point deficit, na bigong protektahan ang 7 puntos na abante sa loob ng huling 2 minuto, bago nagbitay ng gusto sa pagtatapos ng kapanapanabak na tagumpay, laban sa third seed Magnolia Hotshots. Upang manatili rin sa paghahanap ng pwesto sa semifinals. Ang pares ng do or die ay lalaruin sa Sabado sa Ninoy Aquino Stadium. Kahit ang bagong batang si William Navarro ay hindi makaligtas sa Magnolia, mula sa pagbagsak nito laban sa TNT. Matapos makaiwas sa isang bala at makasungkit ng twice the beat edge sa playoffs, sa kanilang panalo laban sa TNT sa kanilang huling laro sa eliminations, muling natagpuan ng Hotshots ang kanilang mga sarili na nakatalikod sa pader, habang sila ay itinulak sa bingit ng eliminations ng tropang 5G, sa kanilang unang quarter-final duel. Ang Magnolia lamang ang dapat sisihin, dahil nabigo itong protektahan ang maagang 13 puntos na abante, na nagbigay daan sa TNT na mapisali sa kanila sa isang malapit na laro. Ang mga bashers ng Magnolia, na matagal nang tinawag ang koponan bilang Intro Boys, ay nagkaroon ng field day sa kanilang ginagawa kasunod ng pagbagsak ng Hotshots, at asahan na mas mag-agalak sila sakaling mabigo ang Pure Foods franchise, na maabot ang semifinals pagkatapos ng panibagong malakas na simula ng torneo. Mabilis na natumbasan ni Brandon Ganuelas-Rosser ang kanyang pagkakatalsak sa elims game ng TNT, laban sa Magnolia. Sa isang marquee matchup ng big men tandem, napatunayang mas mahusay ang tambalan nina Brandon Ganuelas-Rosser at Kelly Williams, laban sa pares ng Xavier Lucero-Ian Sangalang, dahil ang TNT Bigs ay nakakuha ng siyam sa huling 11 puntos ng koponan, para ihak ang malapit na panalo. Bumalik matapos magsilbi ng isang larong suspensyon kasunod ng kanyang flagrant foul 2, na hit kay Ginebra Troy Rosario. Si BGR ay nakabangon ng malakas at bumaba ng 10 puntos, at 6 na rebounds kabilang ang 5 sunod na puntos, sa isang mahalagang yugto sa huling 3 minuto ng matinding laro. Kasama ni Williams, ang TNT duo ay nagtala ng pinagsamang 22 puntos, at 13 rebounds, kumpara sa 24-9 tali ng Lucero Sangalang tandem. Usap-usapan naman yung ginawang play ni Coach Chito Victorero, kung saan si Xavier Lucero ang last shot at hindi si Paul Lee, or Bar Oka. Hinalintulad sa ginawang play ni Coach Tim Cone kay Jepet Aguilar, ang ginawa niya ng play, at hindi naman siya pinahiya ni Jepet, at ang sabi niya nga alley-oop nga dapat talaga yun. Sa mga ganyan sitwasyon dapat talaga yung mga veterano mo, yung pagkakatiwalaan mo at bibigyan mo ng tiwala, lalo na sila yung maraming karanasan pagdating dyan. Si Jepet isa sa may pinakamaraming game winner sa Ginebra, kaya naman yung tiwala ni Coach Tim na binibigay sa kanya, ay napaka-solid. Bukod dun mas tataas kumpiyansa ng isang player pag ganun, at nangyari naman kay Jepet yun simula ng buzzer beater niya versus Blackwater, lagi na siyang consistent at double digits sa scoring. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa sports news and update. Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.